Ang kasong kambal patinig ayon sa manual sa masinop na pagsulat ng KWF. Ano ang kambal patinig? Ito ang magkasunod na patinig sa loob ng isang salita at ang maituturing na kambal patinig ay ang mga hiram na salita mula sa Espanyol. Merong dalawang tradisyonal na pagsulat sa tunog na kambal patinig. Una, kapag naganap ang kambal patinig sa unang pantig ng salita, mananatili ang kambal patinig. Isinisingit ang Y o W at nagiging dalawang pantig. Narito ang halimbawa. Ikalawa, kapag naganap ang kambal patinig sa ikalawa o iba pang pantig ng salita, ang unang patinig ay iniaalis at pinapalitan ng W o Y. Narito naman ang halimbawa. Sa pangkalahatan, nawawala ang unang pantig sa mga kambal patinig na I plus A-E-U plus U plus A-E-U kapag nasisingitan ng Y at W sa pagsulat. Samantala, nagiging Y ang orihinal na I at W, ang orihinal na U sa diptongo. Ito ang mga halimbawa. Merong paraan sa pagbaybay ng mga salitang hiram na may kambal patinig. Tandaan ang patinig na malakas, ang A-E-U, at patinig na mahina, U at I. Masasabing mahinang patinig kung naglalaho ang tunog na I at U kapag napapalitan ng tunog na Y at W. Una ay meron tayong malakas plus malakas o ang mga patinig na AI, AU, IA, IO at UI. Ito ay mga nananatili ang kambal patinig tuwing binabaybay. Narito ang halimbawa. Ang salitang teorya sa Kastila kapag binaybay sa Filipino ay nagiging teorya. Mapapansin na hindi nagbago ang posisyon ng IO dito. At ganoon din sa iba pang mga halimbawa gaya ng teatro at maestro. Ang ikalawa ay mahina plus malakas o ang IA, IE, IO, UA, UE, UO. Napapalitan ng mahihinang patinig ng malapatinig na katinig tuwing binabaybay. Ang U ay napapalitan ng W at ang I ay napapalitan ng Y. Narito ang halimbawa. Ang salitang Disyembre sa Kastila kapag binaybay sa wikang Filipino ay nagiging Disyembre. Mapapansin na ang IE ay naging Y at ganoon din sa Barberia. Samantalang sa virtual, ang UA ay naging U.